Makalipas ang 2 oras, malakas sa pagkatok sa pintuan ng apartment na tinutuluyan ko ang sunod-sunod na umalingaw-ngaw. Sa sobrang katahimik sa lugar na yon, ay maririnig ko mula sa loob ang mga pangaasar na mga kababata ko na umi-echo sa buong pasilyo ng 10 rooms apartment na yon. Ang mga bruha? Anas ko. Kim, buksan mong pinto. Malanora honor sabi ni Alan. Tawa ko ng tawa na mabuksan ko na ang pinto dahil nagdadrama na kaagad tong si Alan. Nagwawaling pa siya, nakakapit siya patalikod sa pader sa kapaupong nagpapadaus-os. Diyos lang, sabi nito sa akin. Malakas na sumigaw si Mia. Kim, wow naman, asansado na tagang friend natin ah. Ang ganda-ganda natin ngayon te. Sa lahat ng niloko, ikaw lang ang blooming na blooming. Kaya ka na pagchichismisan sa Maharlika compound. Walang pakaalam na sabi ni Mia sa akin. Tawa pa to ng tawa sa kanyang kalokohan. Okay, bye. Pangaasar ko dito. Hasta kung sasaraduhan sila ulit ng pinto. Joke lang. Girl, na-miss kita. Tara, pasok na tayo. Ang ingay niyo dyan sa labas, baka mapalayas ako nito. Sabi ko naman sa kanya. Isa si Mia sa kababata ko sa lugar namin. Matalas talaga ang dila nito. Wala siyang pakaalam sa mga lalabas sa kanyang bibig. Ang mahalaga, masabi niya kung ano mga nasa isip niya. Pero sanay na ako sa mga to. Normal lang sa kanila ang maging bully na kaibigan, pero sa ibang tao, napakatahimik nito. Bruha? Anas niya sa akin. Girl, alam mo saglit ka lang nakadalaw sa Muzon, grabe na headlines ka na agad. Totoo naman pala kasi si Alan sa chismis. Baling niya kay Alan habang hinahaplos si Mia ang aking braso. Kutis artista ka girl, ibang-iba sa kutis namin. Naguguluta ka ba? Sabi pa niya sa akin. Sira ulo, sayang ng pera kung maguguluta ako. Ang mahal-mahal ng maintenance, tapos pag naarawan ako, mangingitim lang din ako agad. It's natural. Sagot ko naman sa kanya. Natawa naman siya sa sagot ko. Nang makapasok na sila sa bahay, ay nagsimula ng mga to sa kanilang kakulitan. Ano na te, kaya pa? Pagbati naman sa akin ni Alan. Ang bakla kong kaibigan, isa din sa kababata ko tong si Alan. Kaya naman sanay na din ako sa mga bunganga nilang taklesa. Abay oo naman, ako pa ba? Isang buhos lang yan ang iyak, okay na. Ganun talagang buhay. Minsan kahit anong ganda naloloko. Tawa ng tawa kong sabi. Sa true bakla ka? Ikaw lang ang nalokong lalo atang gumanda. Sabi ni Alan sa akin. Kaya nga Kim, ganda reveal naman dyan. Tumingin naman si Mia kay Alan para mang-asar ulit. Nakakaganda pala Alan ang naglalayas kapag niloko ng fiancé. Tara maglayas na din tayo. Sabi ni Mia. Loka, wala kang jowa. Ayan ang namiss ko sa inyo. Grabe, nakakasawa din puro seryoso kausap nakakabaliw. Yumakap naman ako sa kanila at kinuha ang paper bag na pasalubong ko para sa kanila. Ay girl, ayan din namiss namin sa'yo. May pag-irap na pagmamayabang ni Alan na makuha niyang paper bag na binigay ko. Baliw ka talaga? Anas ko. Binuksan na nila kaagad ang pasalubong ko sa kanila at nagpasalamat. Buti pang mga to, napaka-appreciative kahit na maliit na bagay lang ang binigay ko sa kanila. Samantalang ang pamilya ko, binigay mo na lahat kulang pa rin. Kaya minsan mas masarap ang bigyan o tulungan ng ibang tao kaysa sa kadugo mo. Tawa naman ang tawa sa amin si Gabriel. Alam naman kasi niya kung gaano katakles ang dalawang to. Nagpahupa lang din naman muna ako ng sama ng loob bago ko taga sila pinapunta dito. Ayoko naman kasi makita nila akong lugmok. Ilang taon na nga akong hindi nakauwi, tapos aabutan pa nila ako ng wasak. Saka, hindi ko din naman makakausap na matino ang mga to. Ito na nga ang chismis, pangaasar ni Mia sa akin. Gabriel, ang tagal naman isat mo na yan. Aba, para naman mapaiyak na namin tong ate mo. Kita mo next week, aalis na kaagad. Hindi man lang pinainit ang puwet dito sa Pinas. Sabi ni Mia. At tagang nalaman mo kaagad na next week ng alis ko? Ngayon pa nga lang ko nagsabi nga alis na ako next week. Lumipad na agad ang balita. Sabi ko naman sa kanya.
Nakaupo kami sa sofa at mahina ako nagpatugtog ng sounds para naman magka-good vibes. Kung sa bagay, pag tong mga tong kasama ko, paniguradong puro kabaliwan ang mangyayari. Wala na naman kami magiging matinong pag-uusap. Abay oo naman Kim, yung bunganga pa ng mama mo. Ayun sa Aling Amelia kakalabas pa lang ng ospital. Binibidan na kagad sa umpukan nila Aning Milda na paalis ka na nga daw next week. Dahil ang boss mo daw pinapatawag ka na dahil hindi kaya nakapalitan mo sa Dubai ang trabaho. O diba detailed? Pagyayabang nito na nalaman ng chismis. Abay wag ka magagalit Kim ha. Pero yung nanay mo, minsan sablay talaga. Sabi pa niya sa akin. Bakit? Ano na naman bang pinagsasabi ni mama? Tanong ko sa kanya. Alam mo Kim, kung hindi mo lang mama si Aling Amelia, babarahin ko taga yun girl. Kahit naman kasi hindi namin alam pang totoong kwento dahil hindi naman taga tayo madalas magka-chat. Aba ayun, proud pang pinagmamalaki ang manugang niyang hilaw. Tuwang-tuwa pa nga ang kwentong katarantaduhan ni Matthew. Pinagmamalaki pa nga, napasampa na ng barko dahil nga nakumpleto na nitong requirements niya. And thanks to you, dahil doon. Baling niyang sabi sa akin dahil alam nila Mia na akong sumusuporta kay Matthew sa pag-aasikaso nito para sana sa future namin na magiging future pala ng kapatid ko. Ayun, nag-iimbitan na nga sa lahat ang nanay mo. Parang si Mayor niya naman ang bidang-bida na nga sa lahat na ikakasal na daw next week dun sa kapatid mong magaling si Matthew. Tanggap mo naman daw kasi ang nangyari at bago pa maging si Nicole at Matthew, wala na kayo matagal na. Kasi nga daw kaya ka pumayag kasi may kano ka na sa Dubai. Kaya nga daw madami kang perang binigay sa kanila kasi suportado ka naman ng kano mo. Itong bakasyon mo? Aba, niregalo naman daw sa'yo. Ayun naman ay yun lang sa narinig kong chika. Walang preno nitong pagkukwento sa akin. Pit. Mia, busi-busi na din pag may time oh. Si Kim tong kaharap mo. Siya yung ex-fiancé ni Matthew at pamilya niya yung kinakwento mo. Pag-awat naman ni Alan sa pagiging madaldal ni Mia. Aba girl, mas okay na yan. Kaysa malaman pa ni Kim sa iba na naman niya malaman. At least tayong naunang nakapag-chika sa kanya. Sabi naman nito. Okay lang Alan. Sus, ngayon pa ba ako masasaktan? Buti pa nga mga kapitbahay natin alam na noon pa nangyari kay Nicole at Matthew. Ako na lang palang hindi nakakaalam. At himala, dahil hindi umabot ng Dubai ang tungkol dito. Samantalang lahat na lang ata ng chismis lumilipad. At ito pa talagang nakalagpas sa akin. Sabi ko pa sa kanila. Girl, pasensya ka na. Hindi naman namin masabi sa'yo. Mali ko bang hindi mo pa alam? Busy ka din naman kasi lagi girl. Bibihira ka nga namin makitang mag-post. Sabi naman ni Mia sa amin. Hayaan nyo na yun. Move on na lang talaga. Pero hindi na ako babalik sa bahay nila mama hanggat doon nakatira si Nicole at Matthew. Para kaming tanga nun. Sagot ko naman sa kanila. Saka yung kano naman na sinasabi ni mama, hindi ko boyfriend yun. Kung alam lang nila, kung ilang oras na lang ang tinutulog ko araw-araw dahil sa kakaraket para lang magkaroon ako ng extra income. Hay nako na lang talaga. Kaya hindi na ako nagpo-post, ang hirap kasi. Sabi ko pa. Pero girl, okay na din yan. At least hindi pa kayo nakakasal. Nakakaloko lang kapatid mo. Talagang sa dinami-dami ng lalaki si Matthew pa talagang dinali. Idol ko siguro girl. Hirit na naman ni Mia. Ang weird nga kasi. Parang ganun ko na lang kabilis binura sa isip ko lahat. Masakit syempre. Ikakasal nga kami. Pero iniisip ko kung susuko ko ngayon ano mapapala ko. Ako lang ang magiging kawawa. Kaya kailangan kumayog na lang ako para sa sarili ko. Sabi ko pa. Ay true. Laban lang girl. Kaya mo yan. Pagtatapos na sabi ni Mia tungkol sa issue na to. Nagsimula na din kami sa aming iniinom. Si Gabriel ay nagtatagay sa amin. Sayang ang pagiging HRM niya kung hindi magagamit. Kaya naman pinatakim kami nito na masasarap na timpla ng inumin na kung bibilin sa bar ay sobrang mahal. Nagkakasarapan ang aming pag-iinom nang may mabanggit naman si Alan tungkol kay Matthew. Girl, hindi mo ba alam na dati pala bago pa maging kayo ni Matthew, nanligaw na siya kay Nicole? Nasa banda pa ata sila nun? Syempre,
Lahat na ungkat na nang magyabang si Aling Amelia. Saka lagi taga niya pinagtatanggol si Nicole kahit anong mangyari. Ayaw niya maging pangit ang tingin ng tao sa kapatid mo. Siyempre nga naman, fiancé mong dinali ng kapatid mo. Anas ni Alan. Wala akong idea doon, girl. Kasi kung alam ko yun, hindi ko sasagutin si Matthew. Napakawalang delikadesa ko naman kung alam ko niligawan ng kapatid ko tapos magiging boyfriend ko pa. Sagot ko naman sa kanya. Ang gagong yun, pinagmamalaki pa nga niya sa mga taga dun sa atin na magkapatid kayong napapaikot niya sa kamay niya. Gwapong-gwapo ata sa sarili niya. Ang masama pa niyan, girl, nag-propose pa sa'yo. Nakakainit ng ulo, di ba? Sabi pa ni Mia. Hayaan niyo na lang sila. Hanggat wala akong ginagawang masama, bahala sila sa gusto nilang ipagkalat tungkol sa akin. Kahit naman anong paliwanag gawin ko, wala naman ako magagawa sa sarado ng mga utak nila. Pinaniniwalaan lang nila kung anong imahinasyong nasa isip nila. Saka, hindi naman ako magkakapera kung papatulan ko sila. Sabi ko pa sa kanila. Sa bagay, alam mo naman, ang chismis ngayon ka lang magiging topic ng mga taga sa atin. Pero pag di mo naman pinatulan ang mga marita sa lugar natin, matatahimik na din ang mga yan. Ilang araw lang matapos hahanap na naman sila ng bagong target. Okay din naman na ikaw lang umiwas. Wika ni Mia. Nga pala, Gabriel, baling natanong ko sa kapatid ko. Ano sa tingin mo yung kondo? Nakita mo na, di ba? At least along the way lang sa school nyo. Sabi ko naman sa bunso namin. Ate, parang ayokong tumira doon. Sa bahay na lang ako. Sayang din ang pinapadala mong allowance ko. Kasi kahit naman doon ako tumira, same pa ring allowance papadala mo. Tapos ang makikinabang lang sila Ate Nicole na naman. Konting ungot kay mama, bigay ka agad sila papa. Mas okay na paupahan mo na lang yon. Kasi alam mo naman sila mama, hindi din yan sila matatahimik kakakulit sa akin. Pag nalaman doon ako nakatira sa kondo, sigurado akong pipilitin ako ng mga yung umamin sa kanila. Hindi maniniwalang hindi sa'yo yung kondo, lalo't masususulan nila si Kuya Matthew. Para extra income mo na lang din. Sabi pa niya sa akin. Natouch naman ako kasi concern sa akin ang bunso namin. Sige, papaasikaso ko na lang sa realtor ko para siya na lang maghanap na magrerenta. Sagot ko naman sa kanya. Oo ate, madali naman makakuha ng tenant doon kasi walking distance lang sa mga university. Sabi pa niya sa akin, nagpatuloy na kami nila Mia sa pag-inom. Habang nagkakasarapan, nagpatuloy naman to sa pagkukwento ng iba pang chismis tungkol sa mga nangyayari sa lugar namin. Tawanan naman kami ng tawanan nila Alan habang nagmumestra pa si Mia habang nagkukwento sa amin. Hindi ko alam, pero naging kontento na ako sa ilang araw na pagstay ko lang sa Pinas. Talagang mabait pa rin ang Panginoon sa akin. Dahil mabilis niyang pinaghilom at pinagtanggap niya sa akin ang sitwasyon. Lahat na nangyari ay perfect timing lang. Una sa lahat, hindi pa ako nakakasal kay Matthew nang mangyari to. Pangalawa, hindi ko isinukumbataan ko sa kanya at hindi ko yung pinagsisisihan. Higit sa lahat, na magdesisyon akong umuwi ng biglaan. Hindi naman dapat agad ganun ang setup na magiging pag-uwi ko. Pero hindi ko alam kung bakit nakitaan ko ng surprisahin sila. Ayun pala, ay may malaking sekreto siyang ipapakita sa akin. Magkakasama kaming natulog sa kwarto nila Mia na matapos na kami mag-inom. Pagkatanghalian, saka naman na nagpaalam ang mga to na uuwi na. Nagpaalam din ako sa kanila kasi hindi na muling masusundan ang pagkikita namin. Siguro ilang taon na naman bago ko maisipang umuwi ng Pinas. Lalo na ngayon, nawala na naman ng dahilan para umuwi ako. Sumabay na sila Alan ng uwi kay Gabriel, kaya hindi na ako naghatid pa sa kanila sa baba ng apartment. After a week, bumalik na ako ng Dubai. Dito ko na lang naisipang tapusin ang natitirang araw ng aking bakasyon. Mayroon pa din akong 2 weeks bago ako bumalik sa duty. Ngunit na malaman ng aming operation manager na maaga akong bumalik dito sa Dubai, muli sa aking pagbabakasyon sa Pinas, ay pinatawag ako ng mga to sa opisina para sa isang mahalagang balita. Pagdating ko sa kwarto, ay in-update ko lang sila mama na nakarating na ako dito sa flat namin. Hindi ko din inaasahang makapag-reply kaagad ang mga to sa akin dahil ngayong araw din ang kasal ng aking kapatid kay Matthew.
Ginawa kong abalang aking sarili sa paglilinis ng aking kwarto. Binago ko muli ang forma ng aking silid para pagpagin ang kamalasan sa buhay ko. Nang makatapos naman ako sa aking ginagawa, ay simulan ko na magparty-party ng mga pasalubong na dala ko para sa mga kasamahan ko at kaibigan dito sa Dubai. Ang totoo niyan, iniiwasan ko taga makapitan ko ang aking cellphone ngayong araw. Ayoko sana makitang okasyong nagaganap sa Pinas. Kahit naman kasi anong sabihin, ay may kurot pa rin ako nararamdaman kapag nakita kong kasal ang kapatid ko sa ex-fiancé ko. Kahit pa nakablock sa akin si Matthew at Nicole, sigurado ako mag-a-upload din sila mama o kahit na sino pa sa mga kapitbahay namin tungkol sa mga nagaganap ngayon sa bahay namin. Kaya ako na lang ang mag-a-adjust. Binilinan ko din sila Mia at si Bunso na wag na akong balitaan tungkol sa kasalan. Nang mailapag ko ang aking maleta upang ayusin ang mga pasalubong ng aking binili para sa mga kaibigan at katrabaho ko dito sa Dubai, ay biglang tumunog ang aking WhatsApp. Rumihistro dito ang pangalan ni Madam Alice, ang aking European na boss. Hindi ko kaagad to binuksan. Pinalampas ko munang ilang oras bago ako nag-reply sa kanya. Hi Kim, how is your vacation? Hope everything is fine. I heard from Romilita that you came back early from your vacation in the Philippines to Dubai. Mensahe niya sa akin. Hello madam, I had fun on my vacation. But now it's too hot and humid in the Philippines. Yes, I arrived in Dubai this morning. I have decided to come back early to at least have a tour in the Middle East on the remaining days of my vacation. I'm planning to visit some of my friends. Pagdadahilan ko naman sa kanya, ayoko namang sabihin sa kanyang totoong nangyari sa Pilipinas at kung ano bang totoong dahilan kung bakit napaagang aking pagbabalik mula sa aking bakasyon. Mabuti na lang din at hindi ka agad back and forth ang ticket na binili ko nang umuwi ako. Ayoko din kasing pag-isipan ng hindi maganda ng boss ko ang pamilya ko. Kahit ganun ang nangyari sa akin, ay pinapangalagaan ko pa rin ang kredibilidad ng magulang at kapatid ko. Oh, that sounds great. How is your family back there? Muli niyang tanong sa akin. Natawa na lang ako sa tanong niya. Alam ko nang saan nitong si Madam Alice. Ang ending nito, papapasukin taga ko nito sa duty ng maaga. Yung pagdadahilan ko kila mama, malamang magkakatotoo talaga. Pulalas ko sa aking isip. They are all good ma'am. Good a new condo for my brother, but he doesn't like to stay there. So I decided to have it rent, you know. At least have an extra income for me. Anas ko naman. I see. It's a good investment though. Kim, if you don't mind, if only you want, can you come to the head office at 10 a.m. tomorrow? We have something to discuss with you. Reply naman niya sa akin. Hindi naman na ako nag-isip dahil expected ko nang papapasukin niya ako na maaga. Sure madam, I will come, no worries. Maikti kong reply sa kanya. Naiinis man ako, pero nangihinayang din naman ako sa pasok kung sakaling magpapatrabaho to sa akin. Okay, at 10 a.m., meet me in the HR office. Have a rest for now. I know it's a long time traveling from your home country to here. I know that you are tired. Sabi naman niya sa akin. Pero hindi maalis ang pagtataka sa aking isipan kung bakit imbis na sa branch namin ako papasukin, ay sa HR office ako pinapunta nito bukas. Thank you madam. Have a great day. Pagtatapos kong reply sa kanya, hindi pa nga umiinit ang mga paa ko, ay pinapatawag na ako agad ng mga boss ko. Ano na naman kaya naging problema sa branch na kinakapitan ko at sa head office ako pinapupunta? Wala na. Naunsayamin na ang sanay mga plano kong gawin. Paano pa ako makakapagpalabas nito? Bala ko pa naman sana magbakasyon sa mga kaibigan ko sa Bahrain o UAE. Para makapagliwaliw man lang muna sana bago ako magsimulang sumabak na naman sa matinding sakitan ng ulo sa pag-check ng mga items sa expiry. Kaya lang mukhang no chance na. Sigurado akong tungkulin naman to sa trabaho o may bagong items na introduce kaya sa head office na ako pinapadiretso. Pero ayos na din kasi additional gastos lang naman kung sakaling matambay ako ng 2 linggo.